Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome and welcome back to my channel. So yung pag-uusapan po natin ngayon, this is another Dragonfly update. So katulad nga lagi kong sinasabi, hindi po ako expert dito, pero ito nga ay unti-unti ko siyang inaaral para mas maintindihan ko pa talaga kung paano yung pag-invest dito sa stocks gamit yung Dragonfly. Kaya i-explore natin yung Dragonfly apps na yon. At ito nga yung pag-uusapan natin in this vlog. At saka kung ano yung mga stocks na magbibigay ng dividends this June 2026. Ngayong buwang to. Kasi po mga kabayan, excited po ako na i-share sa inyo yung mga stocks na magbibigay ngayong buwan na ito ng dividends. So ganito yan, kahit na konti pa lang naman yung mga dividends na nakukuha ko, pero kahit pa paano meron pa rin. At saka lagi natin itong naririnig sa mga taong nagsasabi sa atin, for example, yung mentor natin, pag pumapasok tayo sa mga ganitong mga investment na lagi sinasabi nila, okay lang yan kahit konti pa lang sa una, pero kapag dumami naman yan, magagamit mo na rin yan balang araw, for example, pambayad ng bills, ganyan. So, ako ngayon, binibuild ko siya. Ito na mga kabayan, share ko na sa inyo So, ito yung aking Dragonfly account. So, dyan mo makikita yung aking mga stocks. Sa ngayon, 9 na po yung stocks na hawak ko. So, last week, dinagdagan ko siya ng, ang tawag dyan, FB. FB means food and beverage. Hindi po yan Facebook So, maliban po dyan sa ating screen, ito tinitingnan ko po talaga siya sa phone ko kasi baka magkamali ako sa pagsabi. So, ayan, meron na po akong 9 na stocks na hawak. So, Arit, Converge, DMC, FB, LTG, MBT, MWC, RCR, and SCC. Ngayon mga kabayan, ang bala ko talaga is dagdagan pa yan before this year ends. So, meron na lang tayong 6 months, no? Bago magtapos yung taong to. So, ang bala ko is idagdag itong RFM, tsaka CREAT, and MREIT. Tas after nyan, pag natapos ko na yung tatlong yan, hindi na ako magdadagdag ulit ng stocks. Kasi, tininan ko kasi siya, makakover niya yung 12 months talaga by next year. So, pero pag-aaralan ko pang mabuti yan. Kasi ang bala ko talaga mga kabayan, ilang minutes na ba tayo? Ay, ang bala ko talaga kasi mga kabayan is, gamit yung stocks na to, bumibili ako ng stocks kasi ang bala ko is, kailangan makover niya by next year yung 12 months. For example, meron akong stocks na magbibigay sa akin ng dividends by January, and then February, and then March, April, May. Parang ganun ba? Para makover niya lahat yung 12 months. Kasi iniisip ko, pag nagbibuild ako ng stocks portfolio ko, gusto ko yung merong dividends talaga magbibigay sa this month. Kasi iniisip ko pambayad ng bills. Sa totoo lang, ibibuild ko siya na at least 2 to 3 years. By the third year, baka pwede ko nang gamitin yung mga nalikom ko na dividends pambayad ng bills. For example, electric bills, water bills, maganyan ba? Konti-konti lang. So, dito muna tayo sa menu mga kabayan. Transaction history. Tapos, dividend history. So, sa dividend history ko, ito po mga kabayan, ay sa screen nyo na lang tingnan. Ayun no, ang nakapagbigay sa akin ng dividends this year is Arit, 2 beses na yung Arit, MBT 2 beses na rin, and RCR. Okay. So, ito talaga mga kabayan, Arit tsaka MBT. Ito yung pinakaunang stocks na nabili ko last year pa. Siguro mga October or September yata. September, October. Tapos, kaya sila yung unang nakapagbigay talaga sa akin by mga first month. Siguro around March. Nagbigay sila sa akin ng dividends. Sabay silang dalawa, Arit at saka MBT. Pero dahil maliliit pa lang ang shares na nabili ko sa kanila, at that time yung MBT ko is 20 shares pa lang siya at that time. So, ang nabigay niya sa akin is a total of 40, 50, 60, 70. Kasi 2 beses siya nagbigay. So, 70 pesos yung nabigay na niya sa akin. And then, Arit naman is 62. Kasi 2 beses na rin siya nakapagbigay sa akin yun. And then, recently lang ay RCR.
RCR, I have 600 shares sa RCR. Ito yung pinakamalaki ko na nabilhan ng shares, na dagdagan ng shares. Kasi napakadali lang niya talaga na dagdagan kasi mura lang siya, yung RCR. So, yun, RCR 600 shares, tapos nabigyan niya ako ng 66.90 pesos. First time na nagbigay peso. So, yan yung ating dividend history. Tapos, dito rin makikita natin yung upcoming. Ayan. Upcoming, kasi lahat ng to is magbibigay sila June. Okay? This June. So, again, AREIT din ang magbibigay. May 50, hindi ko pa nadagdagan ng aking AREIT. 50 shares pa lang talaga siya sa akin. So, 31 pesos yung yung ibibigay ni AREIT this month. And then DMC, itong DMC naman is ito yung pangalawang malaki din yung shares na nabili ko dito, which is 500 shares. So ang bibigyan ni DMC sa akin this month is 150 pesos. Ngayon mga kabayan, ito, kung titinan mo, kung i-add mo talaga silang lahat, wala pa siyang wala pa talaga siyang 500 pesos mga kabayan ang history ko ng dividend. Kasi yung last na dividend is a total of 179 pesos plus 181. Diba? Wala pa siyang 500. Pero ito sinasabi ko nga sa inyo na pasasaan pa, dadami din yan. Diba? Ganun naman talaga dito sa stocks. The more shares you have, the more dividends you get. So, dagdagan lang natin yung mga shares natin, and then pasasaan pa, alam mo, i-build natin, let's give like 2 to 3 years. So, mag-1 year na ako dito this coming September or October. And then, ang plano ko, by next year, dapat lahat ng 9, 10, 11, 12 stocks, lahat ng 12 stocks ko, dapat na siya, naka na siya by next year. So, ready na siya by next year. And then, ang gagawin ko this year is, bilhin ko yung mga stocks na yon, and then magdagdag ako ng shares sa mga upcoming na stocks na magbibigay ng dividends. Yon ang gagawin ko. Kasi next year, wala na akong balak na bumili pa ng stocks. So mga kabayan, bilang baguhan dito sa Dragonfly, dito sa pagbibuild ng aking stock portfolio, marami pa talaga akong dapat matutunan. And yun yung pinakasimple na way bakit kung paano ko siya naiintindihan. Tsaka gumagamit din ako ng AI mode. Doon ako nagtatanong. Pero after ko magtanong, syempre bumabalik ako dun sa apps. Doon ko tinitingnan. Kasi minsan hindi magkaparehas yung sinasabi ng AI tapos sinasabi ng apps talaga. For example, magtatanong ako kailan ang ex-dividend date ng ganitong stocks. Tapos pag bumalik ako sa Dragonfly account, hindi naman pala. So yun, parang may ganun sila ba? So yun, pwede ka magtanong sa AI, pwede, pero mag-refer ka pa rin dun sa mismong apps. So ganun yung ginagawa ko. So marami pa talagang dapat matutunan. And teka, may hawak ako. Ay! So ayan mga kabayan, marami pa talagang dapat matutunan. And if you also wanna learn how to do this, so subukan nyo na para sabay na natin matutunan itong pag-build ng ating stock portfolio. So wala akong choice kasi hindi nag-work sa akin yung ibang mga business model na nakikita ko sa Facebook. At ito lang talaga yung nagustuhan ko na system. Hindi ako masyadong napapagod dito, hindi ako masyadong nag-iisip. And as in, clear ba? Walang pressure. Unlike dun sa ibang model ng business na nakita ko sa Facebook, talagang hindi ko siya kinakaya. Nasa-stress ako. Tapos may work pa ako. Tapos kailangan ko pa mag-study. Oh my God. Marami akong ginagawa. So, yun. So, yun mga kabayan. Kung gusto nyo matutunan, just comment on our comment section below. And, mag-comment din kayo kung ang gusto nyo matutunan sa Dragonfly apps. At itanong nyo dyan sa ating comment section. And titingnan natin kung masasagot ba natin yan in our next vlog. So, ayan mga kabayan. Thank you so much for watching. And see you in our next vlog.